Kaya umakyat na kami agad dahil hindi kami sigurado sa makakasalubong namin dito. Nakasarado yung mga bintana, guys. Itong laki ng banyo. Siguro kasi common CR lang dito, no? Wala kasi sa mga kwarto na napasok natin kanina. Wala akong napansin na merong CR sa loob ng kwarto. Lahat nasa labas. Dito nga lang, bakas na may bitak-bitak na rin dito. Bitak-bitak na yung kisame. Tapos yan nalalaglag na. So inayaan na lang. Pero yung bowl niya, medyo okay pa, guys. Lalabas na sana kami nang bigla namin itong makita. Pakpak ng paru-paro? Oo, dami no. Gagi, ba't nandyan yan? Ano kaya nangyari dyan? Hinayaan lang namin at dumiretso na sa kabilang kwarto. Pero habang papunta, bigla naming narinig to. Tingnan natin kung meron dito. Lab. May narinig ako saan kanina eh. Nagka-growl. Lab. May narinig ako saan kanina eh. Nagka-growl. Mas lalo kaming kinilabutan dahil iba't ibang tunog na ang naririnig namin dito. Oo, kwarto din, Lab. Tapos dito, ito na yung harap, guys. Diyan tayo galing kanina sa kabila. Tapos itong isa. Ito yan, dito tayo sa gitna. Ito yung mini terasa niya. Tapos dito yan, meron pang mga unan dito, guys, oh. Naghalo na rin ang iba't ibang sirang gamit ng kwarto. At pag-akyat namin sa taas, mas marami pa pala dito. So parang parehas lang siya, guys. Dito may banyo. Tapos yung left side niya, kwarto. So siguro 6 na kwarto yung nandito. Kaya maliit lang siya, hindi kagaya dun sa kabila kanina. Bumaba na kami ulit at pinuntahan ang kaharap nitong gusali. Mas malaki ito sa unang dalawang pinasok namin at binilisan na namin ang paglilibot dahil malapit na maghating gabi. Yan, makikita nyo dito. Yung pintura niya, ang ganda pa. Tapos wala pang sira yung mga pader. Kaya magtataka ka talaga bakit ito bigla na lang inabandona. Ganda pa dito, yung tiles niya okay pa, oh. Wala pang sira, guys. So, pwede pa sana tong ayusin. Yung likod kasi nito, gubat na siya. Kaya mapapansin yung madami ditong mga ligaw na halaman. Habang nagvi-video bigla naming narinig to. Ano yun? Galing dito sa likod. Dala, oh. Galing sa likod eh. Tara na lang. Mas lalo kaming kinikilabutan kaya umakyat na kami agad para tingnan ang pangalawang palapag. Oh my God, ditong lala. Grabe ang goosebumps ko. Dito may salamin, guys, pero ayoko tumingin. Sa bandang gitna meron kaming nakitang kakaibang kwarto. What the hell? Posible namang sauna to. Ito siguro yung spa nila, oh. Kasi puwan tapos square. Tapos may apakan. Siguro dyan nilalagay yung tubig. Jacuzzi? Hindi. Wala siyang yung parang pinalabasan ng bubbles. Halos wala na ring laman ang mga kwarto dito kaya dumiretso na agad kami sa taas. Pero habang nag-iikot bigla naming narinig to. Parang may nagbato. Nanggagaling ito sa baba pero hinayaan lang namin at nagpatuloy lang sa paglilibot hanggang sa maya-maya lang. Kaging dalalan tayo ng balahibo ko. Dito may natagpuan kaming isang kwarto sa taas pero bed frame, lumang unan at kurtina na lang ang natira. At nang palabas na sana kami sa terasa, may bigla na lang. Ito yung mini terasa tapos may banyo dito. Uy! Oh, ito yung mini terasa tapos may banyo dito. Uy! Tiyang gala. Oh, ito yung mini terasa tapos may banyo dito. Uy! Gala. May naglalakad sa baba. Tunog ito
ito ng mga yapak na parang tumatakbo. Kaya nagmadali na kami para makababa na agad. Dito, daming terasa guys. Tara, ba na tayo. So check natin yung last building. Yun yung pinakamalaki. At yun yung sinasabi nila. Doon daw binawian ng buhay yung isang katutubo dito. Kaya bumaba na kami agad para tingnan kung may nawala pa sa gamit namin sa baba at para puntahan ang sinasabi nilang pinaka-haunted na parte ng hotel na to. So gubat na kasi to guys. So dinala na namin yung mga gamit para di na kami bumalik kasi masyadong masukal yung daan. Time check ngayon. It's already 11:47. Mag-aating gabi na. So bilisan natin, tara. Papasok na dapat kami sa gubat nang bigla naming makita to. Sabi nila, oh my god, parang yan yung yung nilalagay. Di ba yung sa mansyon? Kagaya ito sa binigay sa amin dati ng monghe bago pumasok sa haunted mansion kung saan bumulwak ang laman nito. Nilalagay nila bago pumasok. Oh, to guys, oh. Yan yung nilalagay nila. Kung bubula daw yan, bumulwak, bawal pumasok. So, ibig sabihin, may nagtangka ng pumasok dito. Pero ano na siya eh. Ito yung problema natin kasi kalahati na siya, lab. Maaaring umagos na yan. Mas lalo kaming kinabahan lalo't masukal na ang aming Tara, dadaanan. bahala na. What the heck? Ring mo. Oo. Iba't ibang tunog na rin ang naririnig namin dito at ang mas delikado, nagkalat ang mga kobra sa lugar na to. Ito nakap. Oh my god. Grabe to. Oh my god. Saan na dito? Meron pa dito. Gaging lalanan tayo ng balahibo ko dito guys. OMG. Ito nakap. Tumidaanan. Ay! Yan. May mga baging. Habang binabaybay namin to, merong napansin si Dayan sa kabilang dulo. May altar doon eh. Saan lab? OMG. Akala namin nung una altar talaga, pero nang inilawan namin to, isa pala itong puntod na napapalibutan ng bato. So dito, merong mga higaan. Dito merong mga higaan guys. Ang dami. At nang dumiretso pa kami sa loob, ito ang bumungad sa amin. Ito na yung sinasabi nila guys. Yung pinaka-haunted na hotel. Oh my god. Iba yung feeling dito guys. Grabe yung kilabot. Tsaka nasa gitna siya ng gubat. Sobrang laki at taas nito. Animoy kastilyo na nakatayo sa mga bato. Tinayo siya sa mga bato no. Dito. Ito. Meron ditong bintana. Para siyang kastilyo talaga guys. At nang pinasok namin to, Ito nakap. Oh, dito merong storage area siguro nila to. Tapos dito sa likod, gubat na. dito sa likod meron kaming nakitang daanan papunta sa gubat pero hindi na kami nagtangkang pumasok. Baka hindi na kami makabalik. Pero wala na yun dun. Hindi ko alam kung meron pa dun guys. Pero medyo delikado na dyan. Medyo iba na yung feeling namin dito guys. Tayo ng tayo yung balahibo namin. Hindi tumitigil ang kilabot namin kaya nagmadali na kaming maglibot dahil malapit na maghating gabi. Pero pagdating namin sa second floor, dito na nag-umpisa ang mga pangyayaring hindi namin maipaliwanag